Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani. Ngayon po ay susuriin natin ang paksang ang lihim sa mapayapang pagtulog, pagkontrol sa madalas na pag-ihi sa gabi gamit ang acupressure para sa mga matatanda. Nagtaka ka na ba kung bakit nagigising kang 2,0 o 3,0 daling araw kahit hindi pa naman gaanong puno ang iyong pantok? Pakiramdam mo ay isa lamang itong maliit na abala? Ngunit para sa mga matatanda, ang paulit-ulit na pagkaantalang ito ay tahimik na nakakakuha ng kalusugan, nagpapaikli ng malalim na tulog, at unti-unting nakakaapekto sa memorya at kaloban. Tinatawa itong nocturia ng mga doktor, ngunit karamihan sa mga tao ay tinatawa itong nakakapagod. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Maaring nagpapadala ng false alarms ang iyong pantok. Sa halip na maghintay hanggang sa ito ay mapuno, ang maugat ay nagsisimulang magpaputok ng masyadong maaga, nililinlang ang iyong utak upang gisingin ka. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng pahinga. Ang sirang tulog gabi-gabi ay nagpapahina sa immune system, nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, at nagpapahirap na alisin ang pagkapagod sa araw. Ngunit narito ang bahaging nagbibigay pag-asa. Mayroong mga natural na paraan upang pakalmahin ang panto ng walang gamot. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano makatulong ang pagdiin sa 3 simpleng bladder points bago matulog upang muling sanayin ang katawan, pagpahingahin ang maugat, at bigyan ka ng mapayapang gabi na nararapat sa iyo. Ilang minuto lamang ito at magagawa mo ito sa iyong sariling silid tulugan. Bago tayo magsimula, nais kong marinig mula sa iyo. Saan mo pinapanood ang video na ito at anong oras na ngayon? Mangyaring ibahagi sa makomento sa ibaba. At kung makita mong nakakatulong ito, tandaan na mag-like at mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang isa pang simpleng tip na maaring magpabago ng iyong magabi at umaga. Bakit masyadong madalas nagigising ang katawan paglampas ng 10 sa gabi? Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa isang hormone na tinatawag na vasopressin. Sinasabi nga hormone na ito sa mabato na pabagalin ang paggawa nga ihi sa gabi na nagpapahintulot sa atin na magpahinga ng walang pagkaantala. Ngunit paglampas ng 10, mas kaunti ang ginagawa nito sa katawan na nangangahulugang patuloy na gumagana ang mga bato halos tulad ng sa araw. Ang resulta ay simple ngunit nakakabigo. Mas maraming ihi ang nalilikha sa mga oras na pinaka-nakakailangan mong mapahinga at ang tulog ay nabubulok ng paulit-ulit. Kasabay nito, ang pantok mismo ay nagiging mas sensitibo sa edad. Nung mas bata tayo, kaya nitong humawa ngang halos 2 buong tasa bago magpadala ng agarang senyas sa utak. Paglampas ngang 10, ang kapasidad na iyon ay madalas na lumiit sa kalahating tasa, humigit kumulang 150 ml. Isipin na nagising ka sa tulong ng iyong pantok kahit na ito ay halos kalahati lamang ang puno. Tumutugon ang utak na parang kayat ang sitwasyon, ngunit ang toto ay halos walang sapat sa loop upang bigyang katwiran ang paglalakbay. Ang maling pagmamadali na ito ang nagpapahaba sa gabi, nagpapagaan sa pahinga, at nagpapabigat sa mga umaga. Ang mga pagpipilian sa pamumuhay ay mayroon ding mas malaking papel kaysa sa iniisip ng marami. Ang isang baso ng tubig sa gabi, isang maalat na hapunan, o maging ang nakakaginhawang mangkok ng sopas pagkatapos ng paglubog ng araw ay maring magpuno ng pantok sa maling oras. Nagdaragdang isa pang layer ang stress. Nagpapahigpit sa nervous system at nagpapalitaw sa pantok. Ang mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo, diabetes o sakit sa puso ay madalas ding nagpapataas ng pag-ihi na lumilikha ng isa pang hamon. Para sa isang matandang nasa Dallas o Delhi, pareho ang pakiramdam ng resulta. Maari kang magising ng 3 o 4 na beses sa isang gabi. Hindi dahil sira ang iyong katawan.
kundi dahil sa maliliit na gawi na sumasalungat sa iyo. Ang nakapagpapagaling na balita ay, ang mga pagbabagong ito ay hindi nangangahulugang wala kang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paglipat ng karamihan sa mga likido sa mas maagang bahagi ng araw, pagbabawas ng asin sa hapunan, at pagsasanay ng nakakapagpakalma na routine bago matulog, maari mong unti-unting muling sanayin ang katawan. Maraming matatanda ang nakakahanap na kapag inaayos nila ang oras at manggagawi, ang mga gabi ay nagiging mas kalmado, ang mga umaga ay mas maliwanag, at ang pakiramdam ng kontrol ay bumalik. Ang pagtanda ay maaring magdala ng mabagong hamon. Ngunit sa kamalayan at maliliit na hakbang, maaari mo pa ring gabayan ang iyong katawan tungo sa mapayapang nakakapagbagaling na tulog. Ang natural na healing principle ng acupressure. Para sa maraming matatanda, ang ideya ng pag-inom ng isa pang tableta sa gabi ay nakakapagpabigat at hindi kaaya-aya. Kaya naman, ang acupressure, isang simpleng pamamaraan na nakaugat sa parehong tradisyon ng silangan at sinusuportahan ng kuryosidad ng kanluran, ay naging isang ligtas at pinakakatiwalaang alternatibo. Hindi tulad ng gamot, hindi ito nagpapahirap sa tiyan, sa mga bato, o sa pitaka. Gumagamit lamang itong banayat na presyon ng iyong sariling daliri sa mga partikular na puntong katawan. Sa India, madalas na naalala ng mga matatanda ang kanilang mga magulang o lolo't lola na pinipindot ang ilang bahagi ng paa upang maibsan ang discomfort. Sa Amerika, muling nadidiskubre nga matatanda ang gawaing ito sa pamamagitan ng mga wellness clinic at physical therapist. Ang kagandahan ng acupressure ay nasa pagiging simple nito. Hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan o mahabang pagsasanay. Ilang minuto lamang bago matulog ay maaring magbigay ng pakiramdam ng kapayapaan, bawasan ang masenyales ng pagmamadali, at mag-anyaya ng tulog sa isang natural at hindi invasive na paraan. Ngayon, mas malinaw na naintindihan ng mga siyentista kung paano gumagana ang acupressure sa nervous system. Ang panto ay kinokontrol hindi lamang nga kalamnan, kundi pati na rin nga ugat na nagpapadalang mensahe sa utak. Habang tayo ay tumatanda, ang senyales na ito ay maaring maging masyadong mabilis, na nagsasabi sa utak na magising kahit na hindi pa puno ang pantok. Ang banayat na presyon sa ilang mapunto ay nakakatulong na i-reset ang masenyales na ito, pinapakalma ang masobrang aktibong ugat at ibinabalik ang balanse. Isipin ito tulad ng paghina ng volume sa isang radyo na masyadong malakas sa loop ng masyadong mahabang panahon. Sa pagsasanay, natututo ang katawan na tumugon ng iba. Sa halip na magpadala ng gamaling alarma na 2 o 3 ng madaling araw, ang nervous system ay naghihintay hanggang sa magkaroon ng tunay na pangangailangan. Ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng malalim na pakiramdam ginhawa, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isip na matagal nang nananabik para sa isang buong gabi ng pahinga. Ngunit bakit 3 puntos lamang ang pagtutuunan ng pansin kung may daang nasa tradisyonal na mga SART? Ang sagot ay parehong praktikal at napatunayan. Ang 3 puntong ito na hango sa henerasyon ng Indian, Chinese at Japanese healing ay direktang kumokonekta sa mga daanan na nakakaimpluwensya sa pantok at bato. Madaling hanapin ang mga ito, ligtas na pindutin, at hindi nangangailangan ng pagyuko o pag-unat na maaring mahirap para sa tumatandang kasukasuan. Kinukumpirma nga modernong pag-aral sa urology at physical therapy ang kanilang mga benepisyo na nagpapakita nga bawasan na pag-ihi sa gabi at pinabuting kalidad ng pagtulog sa mga matatanda na patuloy na gumagamit ng mga ito. Para sa isang lola sa Mumbai o isang retiradong guro sa Ohio, halos pareho ang epekto sa loob ng 1 o 2 linggo. Nagiging mas tahimik ang mga gabi, mas maliwanag ang mga umaga, at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay nagsisimulang mawala. Hindi ito magic at hindi ito agaran.
Ito ay simpleng pag-alala ng katawan kung paano pagalingin ang sarili kapag kinabayan ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Ang akupresyo ay hindi tungkol sa pagpapalit ng mga doktor o pagwawalang bahala sa mga seryosong kondisyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa iyong katawan na makipagtulungan sa iyo sa halip na labanan ka. Sa pamamagitan ng pagpindot sa 3 puntong ito bawat gabi, paalalahanan mo ang iyong sistema na bumagal, huminga at magtiwala sa natural nitong ritmo. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mahamon, ngunit hindi nito inaalis ang kapangyarihan na gumawa ng maliliit na hakbang tungo sa ginhawa. Sa simpleng gawaing ito bumabalik ang pag-asa. Isang tahimik na gabi, isang pinahingang umaga, isang banayat na pindot sa bawat oras. Bladder point 1. Ang gitna ngang paa. Ang unang bladder point na karapat-dapat matutunan ay tahimik na nakaupo sa gitna ng iyong paa. Isang lugar na bihira bigyan pansin ng maraming tao. Kung dahan-dahan mong idadaan ang iyong hinlalaki sa talampakan, makakahanap ka ng isang malambot na guwang na humigit kumulang 1 pulgada sa ibaba ng bolangang paa, halos kalahati sa pagitan ng sakong at ng daliring paa. Ang maliit na depresyon na ito, na madalas tawagin bilang bubbling spring sa tradisyonal na pagsasanay, ay madaling makaligtaan kung hindi mo hanapin ng maingat. Gayunpaman, para sa mga matatanda na nahihirapan sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, maaring mayroon itong nakakagulat na halaga. Sa pamamagitan ng pagdiin dito, nakakakuha ka sa isa sa mga natural na nakakapagpakalma na puntong katawan, isang lugar na konektado sa parehong mga bato at pantok. Hindi mahirap hanapin ito, ngunit nangangailangan itong kaunting pasensya. Umupo ng komportable sa isang matibay na upuan. Panatilihing nakapatong ang isang paa sa iyong tuhod at gamitin ang iyong hinlalaki upang tuklasin ang talampakan. Hanapin ang malambot na guwang sa gitna. Hindi ito dapat masakit, ngunit mararamdaman itong bahagyang masakit kumpara sa nakapalibot na bahagi. Kapag nahanap mo na ito, pindutin ng dahan-dahan gamit ang matatag na presyon, hawakan ng humigit kumulang 30 segundo, pagkatapos ay bitawan. Ulitin ito ng 2 o 3 beses para sa bawat paa. Para sa mga may matigas na balakang o tuhod, ang isang simpleng tennis ball na pinagsisikmura sa ilalim ng arko habang nakaupo ay mariding pasiglahin ang punto ng ligtas. Ang susi ay ang pagiging malumanay. Kung nakaramdam ka ng matinding sakit, masyado kang malakas magpindot. Ang acupressure ay dapat magdulot ng ginhawa, hindi paghihirap. At sa pagsasanay, lalago ang iyong kumpiyansa sa paghahanap ng lugar. Bakit kailangan pang mag-abala sa napakalit na bahagi ng katawan? Dahil ipinapakita nga aham na ang pagpapasigla ng mga nerve endings sa paa ay maring makabawas sa mga senyales ng tensyon mula sa pantok at mapabuti ang sirkulasyon sa mga bato. Maraming matatanda ang nagsasabing nakakaramdam sila ng mas kalmado at mas relax pagkatapos ng regular na pagsasanay na parang pinakalma ang nervous system. Para sa isang taong nagigising ng 2 o 3 nga madaling araw, ang maliit na pagbabagong ito ay maring mga hulugan ng mabilis na pagtulog muli sa halip na nakahiga ng gising sa loop ng maraming oras. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan din ng mas kaunting bigat sa mga binti at mas kaunting pulikat sa gabi, 2 karaniwang reklamo sa mga matatanda. Sa madaling salita, ang puntong ito ay gumaganang parang isang natural na reset button na nagsasabi sa katawan na ligtas na itong magpahinga ng malalim. Hayaan mong mabahagi akong 2 kwento na nagbibigay buhay sa mga ideyang ito. Sa Mumbai, isang 68 taong gulang na lola na nagngangalang Asha ay halos tanggapin na ang sirang gabi ay bahagi ng pagtanda. Madalas siyang magising ng 3 beses bago magbukang liwewe, at bawat biyahe ay nag-iwan sa kanya ng higit na pagkadismaya. Sa mungkahingang isang kaibigan ng pamilya,
Nagsimula siyang pindutin ang gitna ng kanyang paa bawat gabi habang nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Sa loob ng 2 linggo, napansin niyang isa na lamang siya nagigising at kung minsan ay hindi na talaga. Sa kabilang panig ng mundo sa Ohio, isang 72 taong gulang na retiradong guro na nagngangalang Robert ang nagkaroon ng katulad na karanasan. Napagod na siya sa pagmumungkahingang kanyang doktor ng mas malakas na pampatulog, kaya sinubukan niya ang acupressure bilang huling paraan. Pagkatapos ng bigabing pagsasanay, nagsimula siyang matulog ng 5 o 6 na oras ng tuloy-tuloy. Isang bagay na akala niya ay hindi na possible. Para kina Asha at Robert, ang simpleng gawaing ito ay nakbalik hindi lamang ng tulog kundi pati na rin ng pag-asa. Kaya kung napapagod ka sa walang pahinga na gabi, tandaan na ang Lunas ay maaring kasing lapit ng talampakan ng iyong paa. Sa pamamagitan ng banayad na pagdiin sa unang bladder point na ito, pinaalalahanan mo ang iyong katawan na bumagal, pakalmahin ang mga senyales, at tanggapin ang pahinga. Maaring magdala ng mabagong hamon ang pagtanda, ngunit sa maliliit at tuloy-tuloy na gawi, maari mo pa ring gabayan ang iyong mga gabi tungo sa kapayapaan at ang iyong mga umaga tungo sa lakas. Bladder point 2 sa likod ng tuhod. Ang pangalawang bladder point ay nakaupo sa isang lugar na madalas nating napapansin, tahimik na nakasiksik sa tupi sa likod ng tuhod. Kung idadaan mo ang iyong mga daliri sa tupi na iyon, mararamdaman mo ang 2 tendon na bumababa patungo sa binti. Sa gitna mismo nga tendon na iyon ay nakalagay ang isang sensitibong lugar na kilala sa tradisyonal na kasanayan bilang isang bladder meridian point. Para sa mga matatanda na madalas magising sa gabi na may pagnanais na umihi, ang lugar na ito ay may nakakagulat na kahalagahan. Direkta itong kumukonekta sa mga ugat na nakakaimpluwensya sa ibabang bahagi ng katawan, kasama na ang pantok, bagaman nakatago, madali itong maabot ng iyong sariling mga kamay, at kapag natutunan mo nang hanapin ito, nagiging bahagi na ito ng isang banayad na gabi-gabing routine. Ligtas ang paglalagay ng presyon dito kapag ginawa ng may pag-ingat. Ang pinakamahusay na posisyon ay ang komportableng pag-upo sa isang matibay na upuan. Ilagay ang isang bukong-bukong sa ibabaw ng kabilang tuhod upang madaling maabot ang likod ng tuhod. Gamitin ang iyong hinlalaki o iyong gitnang daliri, alinman ang natural na pakiramdam, at pindutin ng dahan-dahan sa gitna ng tupi na iyon. Hawakan ang presyon ng 20 hanggang 30 segundo, pagkatapos ay bitawan. Ulitin ang proseso ng 3 beses sa bawat binti. Ang pagpindot ay dapat na matatag ngunit hindi kailanman masakit. Isipin ito bilang pagpapaalala sa katawan sa halip na pilitin ito. Kung nakaramdam ka ng matinding discomfort, agad na bitawan. Sa paglipas ng panahon, maraming matatanda ang nakakahanap na ang pakiramdam ay nagiging mas comfortable, na parang tinatanggap ng katawan ang pagpindot. Bakit nakakatulong ang puntong ito? Sa likod ng tuhod ay nakalagay ang isang network ng mga ugat at mga daluyan ng dugo na nakokonekta sa ibabang bahagi ng katawan sa utak. Ang banayad na presyon dito ay nakakatulong na pakalmahin ang ma-overactive signal mula sa bladder nerves, ang mismong mamansahe na gumigising sa iyong 2 o 3 madaling araw kahit na hindi pa talaga puno ang pantok. Pinapabuti din nito ang sirkulasyon ng dugo sa mabinti. Binabawasan ang bigat at pamamaga na nararanasan ng maraming matatanda pagkatapos ng mahabang araw. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugang mas kaunting pagiging restless sa gabi, mas kaunting pulikat, at isang mas kalmadong nervous system. Sa pangkalahatan, ang resulta ay hindi lamang mas kaunting pagpunta sa banyo, kundi pati na rin ang mas malalim, mas nakakapagbagaling na tulog.
Ang maliit na gawaing ito ay gumaganang parang isang reset button para sa ibabang bahaging katawan na nagpapaalala dito na ang gabi ay para sa pagpapahinga, hindi sa patuloy na pagsenyas. Si Mrs. Helen, isang 74 taong gulang na biyuda mula sa Texas na halos sumuko na sa pag-asa na makatulog ng tuloy-tuloy sa gabi. Madalas siyang nagigising ng 3 o 4 na beses na pakiramdam ay pagod at dismayado bawat umaga. Nagmungkahi ang kanyang doktor ng mas maraming gamot, ngunit nananabik siya sa isang natural na solusyon. Pagkatapos malaman ang tungkol sa bladder point sa likod ng tuhod, nagsimula siyang pindutin ito bawat gabi, isinasama ang gawain sa mabagal at malalim na pahinga. Ang mga unang gabi ay nagpakitang kaunting pagbabago, ngunit pagkalipas ng 10 araw, napansin niya ang isang kahanga-hanga. Nakatulog siya ng 6 na buong oras nang hindi nagigising, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang umaga ay nakaramdam ng mas magaan, ang kanyang memorya ay mas malinaw, at ang kanyang kalooban ay mas maliwanag. Ibinahagi niya na ang gawain ay hindi lamang nakatulong sa kanyang katawan, kundi nagbigay din sa kanya ang kumpiyansa na kaya pa rin niyang gabayan ang kanyang kalusugan sa maliliit at sadyang aksyon. Kaya kung paulit-ulit kang nagigising sa gabi, isaalang-alang ang pagdarakdak ng pangalawang bladder point sa iyong gabi-gabing routine. Ilang minuto lamang ito, walang bayad, at maaring dahan-dahang paalalahanan ang iyong katawan na magpahinga. Maaring magdala ng bagong hamon ang pagtanda, ngunit sa pamamagitan ng pagpindot dito ng may pasensya at pag-ingat, maaari mong muling matuklasan ang gabi nga kapayapaan at mga umaga na punong lakas. Bladder point 3, ang ibabang bahagi ng likod. Ang ikatlong bladder point ay tahimik na nakaupo sa ibabang bahagi ng likod sa dalawang maliliit na lugar na humigit kumulang 1 at 1,2 pulgada ang layo mula sa gulugot. Kung ilalagay mo ang iyong makamay sa iyong baywang at idudulas ang iyong mahinlalaki papasok patungo sa gulugot, makikita mo ang pangkalahatang lugar. Ang puntong ito ay nakahanay sa lumbar region malapit sa kung saan nakaupo ang bato at pinahahalagahan na ang ito sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na mga kasanayan sa pagpapagaling. Para sa mga matatanda na madalas makaramdam ng tensyon sa likod o presyon sa pantok, ang mga spot na ito ay lalong mahalaga. Nagsisilbi ang mga ito bilang mga gateway sa pagpapahinga at pinabuting balanse sa loob ng katawan. Kahit na karamihan sa atin ay hindi kailanman naisip na hawakan ang ito, ang pagtatrabaho sa puntong ito ay hindi nangangailangan ng mahirap na paggalaw. Isa sa pinakasimpleng pamamaraan ay ang paggamit nga iyong sariling mga kamao, banayat na pagdiin na mga buko sa ibabang bahagi nga likod habang nakasandal sa isang upuan o dingding. Ang isa pang opsyon ay ang maglagay ng maliit na masakbol sa pagitan na iyong likod at isang pata na ibabaw. Pagkatapos ay sumandal hanggang sa makaramdam ka ng matata na presyon. Hawakan ang posisyong iyon ng humigit kumulang 30 segundo, huminga ng mabagal at malalim. Pagkatapos ay bitawan. Ulitin ng 2 o 3 beses na nag-ingat na huwag pilitin ang presyon o lumikha ng sakit. Ang layunin ay kalmado na pagpapasigla, hindi pilit. Sa pagsasanay, ang rutinang ito ay nagiging pamilyar at nakakaginhawa. Isang gabi-gabing ritual na mas mababa sa 5 minuto, ngunit maaring baguhin ang ritmo ng pagtulog. Ang mga benepisyo ay higit pa sa ginhawa. Ang pagdiin sa puntong ito ay nakakatulong na alisin ang tensyon na nakaimba sa makalamnan ng ibabang bahagi ng likod, lugar na madalas humigpit sa edad, stress o mahabang oras ng pag-upo. Sinusuportahan din nito ang sirkulasyon sa paligid ng mga bato at pantok na nahihikayat sa mga organong ito na gumana ng mas maayos sa gabi.
Maraming matatanda ang nakakahanap na ang mas senyales na nagudyo sa kanila na magising ay nagiging mas madalas, na nakpapahintulot sa mas mahabang panahon ng walang patit na pahinga. Ang pinabuting daloing dugo ay nakbabawas din ng paninigas sa umaga, na nakpapadali sa pagbangon mula sa kama ng walang mabigat na pakiramdam ng pagila. Para sa isang taong nag-aalala na sa pagkahulog o pakiramdam ng kahinaan, ang maliit na pagbabagong ito ay maaring magbalik ng pakiramdam ng lakas at kalayaan. Anan, isang 70 taong gulang na retiradong bangkero mula sa Pune. Sa loob ngang maraming taon, umasa siya sa mga pampatulog, kumbinsido na hindi na alam ngang kanyang katawan kung paano magpahinga ng natural. Ngunit ang side effects ay nag-iwan sa kanya ng pagkaantok, pagkalimot at pagkadismaya sa sarili. Sa payo ng isang kapitbahay, nagsimula siyang pindutin ang mga puntos sa ibabang bahagi ng likod bawat gabi habang nakahiga sa kanyang matigas na kutson. Sa simula, ang mga pagbabago ay banayad, kaunti lamang ang pagbabang tensyon sa kanyang likod. Ngunit pagkalipas ng 10 araw, napansin niya ang isang bagay. Halos sumuko na siya sa 6 na oras ng tuloy-tuloy na pagtulog ng walang anumang gamot. Ang kanyang umaga ay nakaramdam ng mas magaan, ang kanyang kaloban ay mas matatag, at ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting bumalik. Sinabi niya na ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang mas mahusay na tulog, kundi pati na rin ang ginhawa ng pakaalam na kaya pa rin niyang pangasiwaan ang kanyang kalusugan sa sarili niyang kamay. Para sa mga matatanda sa Amerika at India, pareho ang mensahe. Ang pagtanda ay maaring magdala ng mga bagong hamon, ngunit hindi nito inaalis ang iyong kakayahang maimpluwensyahan kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan. Sa pamamagitan ng banayad na pagdiin sa mga puntong ito sa ibabang bahagi ng likod, hindi mo lamang pinapakalma ang pantok, sinasabi mo sa iyong katawan na posible ang pahinga, na ang kapayapaan ay abot kamay pa rin, at na ang bawat gabi ay maaring magtapos sa pagpapagaling sa halip na pagkikibaka. Ang gawaing ito ay maliit, ngunit ang pag-asa na dala nito ay napakalaki. Pagsasama-samang 3 bladder points sa mga sumusuportang gawi. Ang tunay na benepisyo, acupressure, ay namumula hindi lamang sa pagpindot sa tamang punto, kundi pati na rin sa pagsasanay sa mga ito sa tamang oras. Ang timing ay madalas ang nawawalang piraso para sa mga matatanda na sumusubok ng maraming paraan ngunit nahihirapan pa rin sa walang pahinga na gabi. Ang pinakamahusay na oras upang gawin ang 3 bladder points na ito ay bago matulog, kapag handa na ang katawan na lumipat sa modeng pahinga. Ang pagpindot sa mga ito ng masyadong maaga sa gabi ay maaring mawala ang calming effect, habang ang pagpindot sa mga ito ng masyadong huli, tulad ng pagkatapos ng hating gabi, ay maaring makagambala sa iyong routine sa pagtulog sa halip na suportahan ito. Isipin ito tulad ng paginangang ilaw sa iyong bahay bago matulog. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na senyas sa nervous system na oras na upang mag-relax, inihahanda mo ang pantok at isip para sa mas mahabang, tuloy-tuloy na malalim na pahinga. Bukod sa pagdiin sa mga puntos, malaki ang papel na ginagampanan ng mapang-araw-araw na pagpipilian tungkol sa tubig at pagkain. Maraming matatanda ang hindi sinasadayang nagdudulot ng pagpunta sa banyo sa gabi sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig pagkatapos ng hapunan. Ang mas mahusay na pamamaraan ay ang pag-inom ng karamihan sa mga likido ng mas maaga sa araw at tapusin ang iyong huling buong baso sa 7 gabi. Ito ay nagpapahintulot sa mga bato na iproseso ang mga likido habang gising at aktibo ka pa rin sa halip na habang sinusubukan mong matulog. Mahalaga rin ang pagbabawas ng asin sa hapunan dahil ang maalat na pagkain ay nagpapataas ng uhaw at pumipilit sa katawan na humawak ng labis na likido na kalaunan ay kailangang ilabas.
Makakatulong din ang pagdaragdag ng ilang minutong malalim na paghinga bago matulog. Ang mabagal, matatag na paghinga ay nagpapatahimik sa nervous system at nagpapababa ng nga senyales ng stress na nagpapalitaw sa pantog. Para sa isang tao sa New York o New Delhi, ang masimpleng hakbang na ito ay maaring magpabago ng isang walang pahinga na gabi sa isang nakakapagpahinga. Ang paggawa ng 5 hanggang 7 minutong routine bago matulog ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang pagsamahin ang lahat ng mga tool na ito. Magsimula sa pagpindot sa bawat isa sa 3 bladder points. Gumugol ng humigit kumulang 30 segundo sa bawat lugar. Gumalaw ng dahan-dahan at malumanay, ituring ang proseso bilang isang imbitasyon sa kapayapaan, hindi isang gawain na kailanganing tapusin. Pagkatapos, umupo o humiga ng tahimik at huminga ng 5 malalim, punuin ang baga sa pamamagitan ng ilong at dahan-dahang ilabas sa pamamagitan ng bibig. Sa wakas, magdagdag ng isang banayad na pag-unat. Marahil ay pagbaluktot ng mga balikat o pagpapalakas ng mga bukong-bukong upang maibsan ang tensyon na nabubuo sa araw. Ang maikling routine na ito ay hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan o malaking pagsisikap. Ang mahalaga ay ang mensahe na ipinapadala nito sa iyong katawan na tapos na ang araw. Maaring magpahinga ang nervous system at hindi kailangang magpatunog nga alarma ang pantok hanggang umaga. Ang pagiging pare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa haba o intensity. Kahit na magsanay ka lamang ng ilang minuto bawat gabi, ang regular na paggawa nito ay nagtatayo ng tiwala sa pagitan ng iyong katawan at isip. Karamihan sa mga matatanda ay nagsisimulang makaramdam nga pagbabago sa loop ng 2 linggo, medyo mas mababa ang pagmamadali, medyo mas mahabang pahinga, at mas magaan ang pakiramdam pagkagising. Maaring maliit ang gawaing ito, ngunit lumalaki ang epekto nito sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at matatag, pinapaalalahanan mo ang iyong sarili na ang kalusugan ay hindi tungkol sa mabilisang solusyon. Ito ay tungkol sa tahimik na mga gawi na inuulit ng may pag-ingat na unti-unting nagpapanumbalik ng balanse. Sa ganitong pamamaraan, ang iyong mga gabi ay maaring maging mas kalmado, ang iyong mga umaga ay mas maliwanag, at ang iyong kumpiyansa ay mas matatag. Maaring magdala ng mahamon ang pagtanda, ngunit hindi nito inaalis ang iyong kakayahang hubugin ang bawat araw at bawat gabi ng may karunungan at pagpili. Isa sa mga unang alalahanin na ibinabahaging maraming tao ay kung ang pagpindot sa mga bladder point na ito ay dapat magdulot ng sakit. Ang totoo ay ang acupressure ay dapat na matatag ang pakiramdam, ngunit hindi kailanman malupit, mas parang isang matatag na paalala kaysa sa isang matalim na pagtulak. Kung napansin mo ang matinding sakit, kadalasan ay nangangahulugang mali ang pinindot mong lugar o masyado kang malakas maglagay ng puwersa. Ang banayad na presyon na hawa ng may pasensya ay nagdudulot ng ginhawa sa halip na paghihirap. At iyon ang pakiramdam na dapat mong hangarin. Isipin ito bilang pagsasalita ng mabait sa katawan, hindi pagagalitan ito. Ang isa pang karaniwang tanong ay mula sa mga nabubuhay na may kondisyon tulad ng diabetes o alta presyon. Ang mabuting balita ay ang acupressure ay maari pa ring gamitin ng ligtas sa kondisyon na lalapit ka dito ng may pag-ingat. Ang banayad na pagpindot, paglilimita sa oras na humigit kumulang 30 segundo at pagiwas sa sobrang puwersa ang pinakamahusay na mga alituntunin. Maigiring kumonsulta sa iyong doktor, lalo na kung namamaneho kang maraming gamot. Maraming matatanda sa Amerika at India ang nakakita na ang pagsasama-sama ng biomedical sa simpleng mga kasanayan sa acupressure ay nagbibigay sa kanila ng kaligtasan at ginhawa ng walang labis na pag-alala. Mayroon ding mga oras kung kailan hindi dapat umasa lamang sa acupressure at mahalaga ang pagkilala sa mga sandaling iyon. Kung ang iyong pag-ihi sa gabi ay sinasamahan ng dugo sa ihi, masakit na pag-ihi, pamamaga ng magabinti,
o biglang pagbabago sa pangkalahatang kalusugan, mahalagang magpatingin sa doktor. Ang masenyales na ito ay maaring tumuro sa mga kondisyon na lampas sa saklaw and acupressure at ang pagpapaliban ng pangangalaga ay maaring magpalalangsit. Salamat sa panonood at mangyaring mag-iwan ng komento upang ipaalam sa akin kung nakatulong sa iyo ang artikulong ito.